Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Positibo ang Department of Foreign Affairs na may uuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia bagamat wala pang pinal na detalye ukol dito. Hindi naman iniaalis ng DFA ang posibilidad ng pagbibigay ng clemency kay Mary Jane Veloso mula kay Indonesian President Prabowo Subianto. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, may dalawang opsyon na hinihiling ang gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia tungkol kay Veloso. In the talks with Ambassador Amoralin, they were open to the possible eventual grant of clemency by our own president. There are two options. We will request while she's here for the official release from detention from the Indonesian criminal procedure system, or another one, they will allow our president to issue the clemency on the basis that she's been in detention for many years. She was a victim, as we say. There's this case happening in Nueva Ecija. That is not yet final. Hataw Balita ngayon. Pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan ang pagbili ng lupa para gawing resettlement area ng informal settlers sa probinsya na nawala ng bahay dahil sa kalamidad. Isang lalawigan ng Cagayan sa lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa ng mga nakalipas na araw. Hanggang ngayon, mahigit isang daang bahay pa rin ang lubog sa baha at may ilang lugar pang walang kuryente. LGUs were encouraging them, but so far as the provincial government is concerned, we're buying lands for resettlement, and then we will undergo agreement with the SUD for the housing, the permanent housing of the beneficiary. Hataw Balita ngayon. Isiniwalat ni DILG Secretary Jan Vic Rimulya na ang ilang pogo at scam hubs ay nagpapanggap na mga resort at restaurant upang ituloy ang kanilang iligal na operasyon. Sa hearing ng Commission on Appointments, sinabi ni Rimulya na kailangan inspeksyonin ng mga alkalde ang mga establishmento bago magbigay ng permit. Ipinahayag din niya na tungkulin ng PNP at NBI na imbestigahan at usigin ang mga pogo at scam hubs na patuloy na nag-ooperate ng labag sa batas. The biggest disguise that they are going through now is that they are applying for resorts and restaurants. So it is the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended. Hataw Balita ngayon. Pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Attorney Zulieka Lopez, Undersecretary at Chief of Staff ng Office of the Vice President dahil sa labis na panghihimasok sa pagsasagawa ng legislative inquiry ukol sa confidential funds. Mananatili si Lopez sa loob ng House of Representatives ng 5 araw mula Nobyembre 20 hanggang 25. Bukod kay Lopez, 4 pang opisyal ng OBP ang ipinaaresto matapos tumangging dumalo sa investigasyon hinggil sa paggamit ng mga pondo. May I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Hataw Balita ngayon. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na magbigay ng pahayag ukol sa kontrobersyal na parangal na Mary Grace Piatos sa mga resibo ng confidential funds ng OVP. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi lahat ng resibo o dokumento ay dumadaan sa kanyang opisina, kaya't wala siyang impormasyon ukol dito.
nauna nang inalok ng mga mambabatas ang 1 milyong pisong pabuya para sa makakapagbigay ng impormasyon ukol sa nasabing pangalan. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Hataw Balita ngayon. Dismayado si Vice President Sara Duterte sa pagkaantala ng Mindanao Railway Project o MRP. Ayon sa Vice Presidente, masama ang loob niya dahil isa sa kanyang plataforma sa pagtakbo bilang pangalawang Pangulo ang maipagpatuloy ang Build, Build, Build program ng ama na si former President Rodrigo Duterte. Samantala, tiniyak naman ng Mindanao Development Authority na hindi nakansela ang proyekto at inaasahang ilalabas na ng Department of Transportation ang mga detalye ukol dito ngayong Disyembre. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa hinahanap ng pulisya si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit may kautusan ang Kamara para siya'y arestuhin dahil sa contempt. Ayon sa kalihim, wala pang kasong isinampa laban kay Roque kaya't hindi pa ito maituturing na krimen at hindi pa saklaw ng pulisya. Naharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay ng POGO operator na Lucky South 99 na kanya namang itinanggi. Hataw Balita ngayon. Nilinaw din ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang Philippine National Police General na tatanggalin sa pwesto kasunod ng kanyang plano na mag-streamline o magbawas ng bilang ng mga police general. Ayon sa kalihim, ang mga general ay nagiging redundant at nagpapataas ng gastos sa pensyon ng pamahalaan kaya ang target niya ay pababain ito hanggang 100. Ipinahayag din ni Remulla na makikipagtulungan siya sa Kongreso upang baguhin ang Civil Service Law at gayahin ang sistema ng promotion sa Armed Forces of the Philippines. What we plan to do is with the 225,000 police force, a general should have a command directly under him at all times. I think Senator Bato can confirm that sometimes there are floating generals na sayang capacity nila. So with a proper conversation and proper deliberation together in conjunction with the PNP and of course the national government, we should be able to make the responsibilities of generals clearer and delineate their areas of command much better. Hataw Balita ngayon. Sa kanyang pagbisita sa Palawan, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na may mga Amerikanong sundalo na nakatalaga sa Task Force Ayungin. Ayon sa U.S. Defense Secretary, nakipagkita siya sa mga Amerikanong miyembro ng militar na kasapi sa Task Force at pinasalamatan sila sa kanilang pagsisikap para sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Pinagtibay ng mga defense official ng Estados Unidos at Pilipinas ang koordinasyon upang tugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea kung saan patuloy na nahaharap ang Pilipinas sa agresyon mula sa mga barko ng China. Hataw Balita ngayon. Itidalaga na bilang bagong acting commander ng Western Mindanao Command o West Mincom si Major General Antonio Navarrete. Pinalitan ito si Lieutenant General William Gonzales na nagretiro matapos ang 1 taon sa posisyon. Sa turnover ceremony kahapon November 20, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mandato sa militar na tapusin ang mga banta sa seguridad at mag-shift sa territorial defense. Nangako naman si Major General Navarrete na makikipagtulungan sa mga lokal na opisyal at iba't ibang grupo para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Hataw Balita ngayon.
Plano ng Department of Education na miyandahan ang DepEd Orders 37 o ang guidelines na nagiging batayan para sa mga kanselasyon ng klase sa tuwing may kalamidad. Ito ay matapos makaranas ang bansa ng 6 na bagyo sa nakalipas na buwan na naging dahilan ng maraming suspensyon ng pasok sa mga paaralan. Layunin ang pagbabago na balansehin ang kaligtasan ng mga mag-aral at ang pangangailangang maibsan ang epekto ng learning crisis. Ayon sa datos ng DepEd, umabot na sa 36 school days ang nawala sa Cordillera Administrative Region mula Hulyo. Kabilang sa mga solusyon na tinitingnan ng kagawaran para matugunan ang learning loss ay ang pagsasagawa ng mga make-up classes, mahabang oras ng klase at maikling academic break. Hataw Balita ngayon. Tinawag na napakaliit ni Senator Coco Pimentel ang 7.6 milyong pisong pondo para sa mga persons with disability o PWD sa ilalim ng 93 billion pesos na programa ng DSWD. Sinang-ayunan nito ni Senator Amy Marcos at nananawagan sa DSWD na i-reallocate ang pondo mula sa iba pang programa para mapalakas ang suporta sa PWDs. Minungkahi pa ng mga senador ang 350 million pesos na Cash for Work program upang mabigyan ng trabaho ang mga PWD. Hataw Balita ngayon. Maaring wala nang pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang buwan ng Nobyembre. Gayunpaman nagpahayag ang Weather Bureau, pag-asa na may 74% probability na magsimula na ang week o mahinang La Nina sa bansa pagdating ng Disyembre at Enero at maaring tumagal ng hanggang unang quarter ng 2025. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, nagpapatuloy ang La Nina-like condition sa Tropical Pacific. Dagdag pa nito, asahan ang above normal rainfall sa susunod na buwan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa dahil sa pag-iral ng northeast monsoon at iba pang weather disturbances. Hataw Balita ngayon. Ipinauubaya na ng Department of the Interior and Local Government sa mga local government executive ang pagpapatupad ng ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni DILG Secretary Jan Vic Rimulya na maaari nang kumilos ang mga LGU upang masunod ang ban at hindi na kailangang magpalabas ng memorandum ang kagawaran ukol dito. Nagtakda naman na i-inspeksyonin ng DILG mula December 15 hanggang December 31 ang mga establishmento at pasilidad upang matiyak na sarado na ang lahat ng POGO business sa bansa. If they can inspect and close, it is the prerogative of the mayor kung may nakita siya violation na ipasara yung establishment. They know what they're doing. Alam na nila yan. With the State of the Nation address of the President, that covers more than enough. Hataw Balita ngayon. Sasampahan ng kasong disqualification ng Commission on Elections o COMELEC ang isang kapitan na tumatakbo bilang kongresista sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos matuklasan ng poll body ang biglang pagtaas ng bilang ng mga botante sa barangay na nasasakupan ng nasabing kapitan. At ang itinuturong dahilan ay ang pag-i-issue ng barangay certificate para makapagparehistro ang mga botante kahit na hindi sila residente ng barangay. Sadyang tumaas ng sobra ang bilang ng mga botante doon sa isang barangay. At ang culprit nito ay ang massive issuance ng barangay certification. Teka muna, doon sa lugar na yan, mukhang tumatakbo mismo yung barangay chairman na congressman. Hataw Balita ngayon. Inihain ng Consumers Union of the Philippines Incorporated ang isang petisyon sa Manila Regional Trial Court
upang ideklarang invalid ang ilang mga probisyon sa concession agreement ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Public-Private Partnership Project. Ayon sa grupo, ang mga provisions ukol sa fees at charges ay labag sa batas at nagbigay umano ng walang hangganang kapangyarihan sa private partner na magtakda ng mga rate ng walang regulasyon mula sa gobyerno. Iginiit naman ng Manila International Airport Authority o NIAA na naaayon sa konstitusyon ang ginawang concession agreement para sa improvement ng NAIA. Hataw Balita ngayon. Ngayong papalapit na ang holiday season, lalong dumarami ang mga motorista sa Metro Manila. Kaakibat nito, tumataas din ang bilang ng mga violator o illegally parked vehicles na nagdudulot ng pagsisikip ng trapiko. Kaugnay nito, makakapanayam natin si Sir Gabriel Go, ang head ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA Special Operations Group, Strike Force upang magbigay ng detalye kaugnay ng nasabing suliranin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Go. Magandang umaga po, no, Ma'am Annie. And of course, sa lahat po na nakasubaybay sa atin itong umaga na ito po. Maraming salamat for joining us this morning. Okay, ang una kong tanong, ano po ang mga ipatutupad na hakbang ng inyong ahensya upang mapanatiling maluwag ang mga kalsada sa gitna po ng nilalapit na holiday season? Yes, no. As we all know naman, the holiday season, we're expecting a higher volume of vehicles. Lalo na po, dyan po sa mga major thoroughfares natin, especially sa EDSA, no? We all know that EDSA is one of the busiest street pagdating po itong Christmas season. So, with the instruction of our chairman, Attorney Don Artes, we have already launched several programs or several steps, no, para makatulong po ito to alleviate the traffic situation this coming Christmas season. And one of this is the intensified clearing operation sa ating mga mabuhay lanes. And not only mga mabuhay lanes, but also the major thoroughfares within Metro Manila. Because as we all know, ang mga mabuhay lanes, ito po ay ginawa or in-establish as an alternate route para po sa ating mga motorista na magagamit po nila ito to use as an yun nga po, as an alternatibong kalsada for them to at least, kung hindi man po sila gumamit ng mga major thoroughfares natin, but to use these mabuhay lanes na mapabilis po ang kanilang mga biyahe and pupuntahan po nila mga malls or pupuntahan po nila mga establishments are actually interconnected when using the mabuhay lanes. And aside from that, meron din po tayo mga efforts along with the mall operators na we already started last November 18. For example, ito pong adjusted mall hours po natin na nag-umpisa po na ang mga malls, they start opening at 11 a.m. from which na mas late po ito sa normal working hours po ng mga malls natin. And when it comes to the closing time naman po, we give it to the mall operators kung ano pong oras ang gusto nila mag-close. They can close at 11 p.m., 12 midnight, as long as they give a bit of consideration para po sa mga tao or ating mga kababayan na nais po pumunta sa mga malls to do their early Christmas shopping, to do their errands. And aside from that, meron din po tayong pinatupad na temporary order to hold all road right-of-way constructions all throughout Metro Manila, especially po sa ating mga major thoroughfares such as EDSA, C5, Quezon Avenue, Commonwealth, and other major thoroughfares po. But there are some exemptions to it, such as yung mga priority projects ng government, such as DPWH na mga mga road improvements, yung mga flood mitigation projects po natin. So those are some of the exemptions that we have already started to implement last November 18. Okay. Speaking of the clearing operations that you're doing, ito ay isa sa nakikita ng ating mga kababayan na napakalaking bagay para doon sa pagpigil po o pagtulong para mapabilis yung takbo ng ating mga sasakyan. Dahil kung marami po mga naghambalang dyan, talaga naman po ay
napakalaking oras ang ginugugol sa biyahe. Okay, so dito sa clearing operations, ano yung mga challenges na kinakaharap nyo? Hindi biro po, 'di ba Sir Go, na mag-clear ng isang daanan na tambak yung mga bihikulo na di naman dapat nila i-park diyan. Well, totoo po yan, no? I mean, the illegal parking has been a situation or a problem that has been going on for quite some time. It all narrows down po kasi sa yung disiplina, the lack of discipline of our motorists, the lack of consideration ng ating mga kababayan, and yung the essence of nakasanayan na po natin I mean, it's nakasanayan natin na whenever there's a vacant space, there's a vacant slot, pag nakakita po tayo na merong bakanteng anywhere on the road, iniisip natin pwede na itong paradahan So I think that's one of the challenges that we are facing right now. Yung nakasanayan na po natin na whenever we see a parking slot, we just park our car. So another thing that we are faced with is yun nga po, yung sinasabi ko yung unang-una, yung disiplina. Because if everyone will be disciplined enough to at least be more considerate na, okay, dito po, this is a major thoroughfare or this is a, let's say for example, a 2-lane in, 2-lane out na kalsada. Pag ito po ay nabigyan ng mga nakahambalang sa isang linya na nakaparada, so it lessens the flow of the traffic Yung volume ng sasakyan na maaaring dumaan na babawasan because of this obstruction on the road. And another thing, yung mga nakahambalang din po sa mga bangketa. Because we have to face the fact na ang mga bangketa, ito po ay binuo o ginawa ng gobyerno para daanan ng mga pedestrian na maayos at safe passage for them. So it contributes also to the traffic congestion and the illegal parking, yung mga nakahambalang sa bangketa po natin. Which in return, ang mga pedestrian, napipilitan po siya lumakad sa kalsada at iwasan itong mga nakaharang nga po sa sidewalk, which also correlates to the road safety issues ng ating mga kababayan. Opo. Sir, speaking of these challenges, have you tried coordinating with the barangay chairman, barangay captain, para sila ay makatulong? Malaking bagay kung sila po ay magpa-participate dito at maghihigpit doon sa kanilang mga lugar. Sir Go, mayroon po ba kayong ganong klaseng coordination? At kung mayroon, anong update dito po? Yes, totoo po yan, Ma'am Annie. Actually, a collaborative effort and well-coordinated effort within, not only through our agency, but as a whole, lahat po. Mga sinasabi nga po natin, the whole government approach. And yes, we've been coordinating with all the barangays, yung mga local government units po natin when it comes to the clearing operation. And for quite some time already, maganda naman po ang ating nagiging koordinasyon, maganda ang ating working relationship with them. And nakikita rin naman po natin yung mga challenges na kinaharap po, especially in the barangay level when it comes to sa pagpapatupad po nitong road clearing operation to ensure that the roads are obstruction-free. So tulong-tulong naman po tayo. It's just that we have to be more, kumbaga, dapat balik-balikan po natin As I said, yung disiplina, yung nakasanayan po natin. So we just have to implement it more. And also, magtulong-tulungan po tayo, especially in the barangay level, in the local arena, na kung ano man po ang mga nagiging problems, nagiging issues, we just have to work on it. We have to face the fact also, there are limited parking spaces, especially sa mga, mga residential districts, or even the commercial districts. The lack of parking spaces is one of the problems that we are looking into. So, there are several policies na at hand already na inumpisahan po nating i-construct para kahit paano naman po mabigyan natin ng agarang solusyon. Kasi aside from the road clearing and the whole government approach, down from the local arena up to the national level, I think the solution na pwede po natin tingnan is yung the creation of integrated parking spaces, integrated mga public utility vehicle terminals, because those are the things that adds up to the problem of obstruction and traffic congestion. Ayan, dito po sa NCR, mayroon pa ba tayo nakukuha at na-scout na space para pagtayuan ng binabanggit nyo na integrated parking space, Sir Gabriel? Well,
marami pa rin naman po tayo ng mga vacant spaces. I mean, these integrated parking spaces na pwede po natin pagtuunan ng pansin, we can work hand in hand, not only in the government arena but also when it comes to the private sector. For example, kung meron naman po tayo mga nakikitang private lots within the barangay, maybe the barangay themselves can also tap the owner na maging po ito, to open it up and consider having it being used as a parking space for their for their constituent or the barangay level, which kung hindi naman po ito nagagamit. And I think that's one step, taking it one step at a time na mabigyan natin ng resolba. And aside from that naman po, yung implementation, we just have to be more stern and more strict po when it comes to sa ating mga local arenas. Okay, Sir Gabriel, yung po mga nahuli yung mga illegally parked vehicles, ito ba yung mga pumupunta na i-impound? Saan ito dinadala? Kasi mayroon din tayong mga natatanggap na mga complaints. Akala nila na carnap yung kanilang mga sasakyan. Hindi nila malaman. Pero yung mga nakakakita, sinasabi nila may nag-tow po at hanapin nyo na lang. May nalaglag yata dyan na parang maliit na papel. Okay, sir, can you clarify this? Illegally parked vehicles, saan ito dinadala? Ini-impound po ba ito? Because we made to understand, mayroon kayong mga bagong guidelines, ni-revise nyo yung guidelines sa towing and then yung impounding guidelines po, Sir Gabriel? Yes, that is Pakipaliwanag correct. nga po yung bagay niyan. Thank you. To clarify, yung pag natutong sakyan, hindi naman po ito nakakarnap because one, you have a violation. You're illegally parked unattended. We have to set the difference between an illegal parking attended and an illegal parking unattended. Okay, to set things right, yung attended meaning dumating po yung enforcer, dumating po yung operation natin na andyan ang owner or the driver to present his or her license para makuha po ang detalye at ma-issuehan po ito ng violation ticket. So now, when you are issued naman a ticket of unattended parking, meaning dumating po yung enforcer, dumating po yung operation natin, at the time of apprehension, nagsusulat na po sa violation ticket ang enforcer, wala pa rin pong owner or driver na lumalabas to jot down the license or the details of the license ng tong driver, it constitute already an unattended parking. So ngayon, dyan po pumapasok ang natutow or nahatak ng mga sasakyan. Because the main essence of a clearing operation is to remove obstruction at once. That's one of the key reasons bakit po pag mayroong mga illegal parking unattended, ito po ay tinutow natin at dinadala po ito. Take note, dinadala po ang mga illegal park na sasakyan dyan po sa ating impounding area sa Tumana, Marikina po, which is the only impounding area ng MMDA. The other impounding area will be in Pasay City, in HK Plaza, which mostly naman po ang dinadala doon are mga bigger vehicles such as mga trucks po. And once you are towed or nahatak po ang inyong sasakyan because of illegal parking, meron pong document na iniiwan po na kung saan na-tow po ang inyong sasakyan, which is the towing and impounding notice po natin or TIF. So itong papel na ito, andun po ang mga detalye na kung saan naka-indicate po anong accredited tow truck po ang nag-tow sa inyo, ano pong contact details ng representative, and all the details are there po para pagdating nyo naman po sa aming impounding area in Tumana, Marikina, it will be easy for you to, for example, kung meron man concern, you want to clarify things, madali po nating matrace kung sino po ang humatak. Even kung sino pong enforcer nag-issue po ng ticket, it will be indicated on this towing and impounding notice. So, may iniiwan po tayong proper documents para naman po sa mga taong, yun nga po, na-tow kayo, paglabas nyo ng inyong mga condo, paglabas ng restaurant, magugot kayo, wala yung sakyan, andun po yung papel. Titingnan lang po natin, all the details are there po. Okay. Speaking of the revised impounding guidelines, towing guidelines po, ano yung nabago dito, sir? Kasi yung sinabi nyo, yung mga impounding area, meron tayong Tumana, meron tayong Pasay,
dati-rati mayroon tayo diyan sa may Tondo. Wala na po ba ito? And then, pwede nyo rin po bang i-clarify because dati-rati, I don't know, dun sa mga nasagap nating problema before. Imagine, outright, automatic, kahit na may driver, tinutow na, nag-aagawan yung driver at saka yung in charge ng towing truck. So, ano yung mga ni-revise nyo po dito about the charges? Kung ilang kilometro, ito yung charges. Mayroon na ba tayong uniform na charges dito, Sir Gabriel? Well, ever since naman po, no, ang ating mga towing fees are standard naman po yan. Meron po tayo mga, kumbaga, starting minimum na rate. For example, para po sa mga motor or two-wheel vehicles, ang flat rate po niyan is 1,000 pesos. When it comes to three-wheeled or mga tricycle, it's 1,500. Then pag yun na po nagva-vary when it comes to mga vehicles, small vehicles, medium size, large, or even let's say mga malalaking truck. Diyan na po nagva-vary ang ating mga towing fees. However, meron naman po yan nakaset forth na standard which is clearly indicated. Well, actually, dapat po yan clearly indicated sa ating mga tow trucks para makita po ng ating mga motorista kung magkano po yung starting rate and how much ang per kilometer. And as regard naman po dito sa ating revised towing and impounding guidelines po natin, the reason behind this is we want to professionalize, quoting our chairman, Attorney Don Artes, we want to professionalize the towing services po natin. Kasi nga po unang-una, as we all know, there are numerous complaints regarding sa mga practices ng mga ating towing operators. And yung revised guideline na ito, it aims to streamline yung towing process po natin when it comes to the towing, the regulation of the impounding of illegally parked and stowed vehicles, na at least ma-ensure natin na hindi lang po maayos ang pagko-conduct natin ng clearing operation, but also to provide transparency, also protecting po ng rights ng ating mga vehicle owners. Because alam naman po natin, tulad nga po na sinasabi nyo, merong mga instances na andyan yung owner, tinotow pa rin. However, we also have to take into consideration yung ating towing protocol. Once na meron na po kasi tayong any forms of towing mechanism, or let's say meron na pong tow bar ang isang sasakyan, this is already considered towed. Meaning, dumating po yung may-ari na hindi na niya naabutan na hindi pa po siya nai-issue ng ticket na unattended at itong mga towing winches po natin, towing tow bars po natin, hindi pa po na-attach sa sasakyan. So once na meron na po naka-attach, that is already considered towed and nag-commence na po ang towing. And dyan po pumapasok yung minsan nakikita natin may driver or may owner of the vehicle nakikipagtalo because that's what they iniisip nila na dumating na po ako, kailangan i-release yung sasakyan agad. No. There is a protocol na once there's a towing mechanism, the vehicle is already considered towed po yan. So, those are some of the Sir, protocols na ginagawa po natin when it comes to towing of illegally parked vehicles. okay. Isa na lang po, isingit ko ito. Isa rin ito sa mga nasagap natin na complaint. Yung aking sasakyan ay nasira dahil sa hindi maingat na pagtutow ng aking sasakyan. Well, sino po yung responsable doon? Sino yung liable doon? Is it the MMDA o yung tow truck? Well, definitely. Yung may-ari ng towing truck. Yes, that is correct. The tow truck operator has the responsibility and liability when it comes to ensuring na maayos at wala po magiging any damages to the vehicles that are being towed. And on the instances naman po na, for example, meron po nagiging problema, nagkakaroon ng damage, nagagasgasan, all of the tow trucks are insured. And of course, whatever damages incurred, kung ito po ay naging coming from the irresponsibility of, naging irresponsible ang ating tow truck or towing personnel po natin, definitely ito po ay pananagutan nila. And kung ano man po ang magiging damages, it will be as I said, they'll be accounted and be liable for that. Okay.
At this point po, Sir Gabriel, ano po ang panawagan nyo sa ating mga kababayan, sa publiko as a whole, para makatulong din sila na hindi lang po yung gobyerno ang asahan natin na mag-ayos ng ating daloy ng trapiko, kundi kasama rin po sila sa dapat na tumulong. Napakaganda po na sinabi niyo, Ma'am Annie, no? Yung solusyon para maayos po natin ang mga traffic congestions, mga illegal parking at obstruction. This will work easier and better kung lahat po tayo nagtutulungan. I mean, first and foremost na lang po yung lagi natin pinapaalalahanan, no? Yung being well-disciplined, yung self-discipline po natin sa kalsada, yan po ang dapat nating pairalin. Because when there's self-discipline, automatically you are considerate of your co-motorists or even yung ibang tao na gumagamit po ng mga kalsada, na at least man lang maging sensitive tayo na mabigyan natin yun nga po ng konsiderasyon. Kung tayo po ay, for example, nahuhuli na illegal na-issue tayo ng illegal parking ticket, and we are asking for consideration. At the same time, ganun din po ang isipin natin. Pag tayo po ay pumaparada sa hindi naman po tamang lugar, tayo po ay nag-obstruct ng bangketa, sana isipin din po natin at bigyan din po natin ng konsiderasyon ng other road users and also the pedestrians who should be using the sidewalk for them to have a safe passage. So yun lang po ang paalala namin. Yung pagbabago sa kalsada, it will be easier if we take it as a whole, no? Lahat po tayo nagtutulungan, lahat po tayo nagiging sensitive sa ating surrounding, and of course, yung pagiging well-disciplined natin, self-discipline, it will also correlate and constitute to the road safety issues na hinaharap po natin ngayong panahon na ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Gabriel Go, ang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Magandang umaga po. Magandang umaga po, no? And maraming salamat din po. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo lagi. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Mary Jo Maleriado mula sa Zhubei, Taiwan. Good morning, amigo at Ma'am Annie. At suportado ng mga prosecutor sa New York ang pag-antala ng sentensya kay President-elect Donald Trump kaugnay ng kanyang kaso ukol kay Stormy Daniels. Gayunman, tutol ang District Attorney's Office na i-dismiss ang kaso. Ito ang umahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Pumayag ang Manhattan District Attorney's Office na ipagpaliban ang pagpapataw ng sentensya kay Donald Trump sa kasong hush money upang mabigyan ng pagkakataon ng mga abogado ng incoming president na maghain ng kanilang argumento ukol sa posibleng pagtatanggal ng kaso. Ngunit patuloy nilang tinututulan ang hiling na pagtatanggal ng kaso batay sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Wala pang desisyon si Judge Juan Merchan tungkol sa hiling na ito. Ayon naman sa tagapagsalita ni Trump na si Stephen Xiong, isa raw itong tagumpay para kay Trump at sa mga Amerikano. At pinanindigan nilang ang kaso ay dapat na tuluyang mapawalang bisa. Bahagi ang kaso ng 4 na kasong kriminal na kinahaharap ni Trump, kasama na ang mga kaso sa federal court na posibleng madismiss. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsampa ng kaso ang American Civil Liberties Union o ACLU laban sa Immigration and Customs Enforcement o ICE upang makuha ang mga detalye ng mass deportation plan ni President-elect Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalikasan. Hataw Balita ngayon. Nangako si US President-elect Donald Trump na ipapadeport ang milyon-milyong undocumented immigrants pagkaupo niya sa opisina. Kinumpirma niya noong Lunes ang planong magdeklara ng national emergency upang magamit ang militar sa mass deportation. Noong Agosto, nag-file ang ACLU Foundation of Southern California o ACLU SoCal ng FOIA o Freedom of Information Act request upang malaman ang detalye ng planong privately chartered flights ng ICE para mapabilis ang deportasyon. Nabigo ang Customs Enforcement na sumagot.
kaya nagsampa ang ACLU ng kaso. Sa kasalukuyan, magpapatuloy ang ICE Air Operations Network na nag-deport ng higit 140,000 tao noong nakaraang taon. Nangangamba ang mga advocate na palalawigin ang programang ito upang maisulong ang mass deportation plan ni Trump. Ayon kay Eva Betran, Director ng Immigrants' Rights sa ACLU SoCal, karapatan ng publiko na malaman kung paano gagamitin ang ibinayad na buwis para sa deportation flights na maaaring magdulot ng pagkasira ng mga pamilya at komunidad. Nais ng ACLU na ibigay ng ICE ang mga dokumentong naglalahad ng mga kontrata sa air transport, ground transportation ng non-citizens at access sa airfields ng ahensya. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Russia na ang paggamit ng Ukraine ng long-range army tactical missile system laban sa kanilang teritoryo ay isang hakbang patungo sa bagong yugto ng digmaan. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Ilang araw matapos payagan ng Estados Unidos ang Kyiv na gumamit ng long-range ATACMS missiles, ginamit ng Ukraine ang mga armas sa pag-atake sa isang military facility sa rehiyon ng Bryansk ayon sa mga otoridad ng Russia. Itinuturing ito ng Moscow bilang isang sinyales ng intensyon ng Ukraine na tumindi ang digmaan. Nagbanta si Russian President Vladimir Putin na tutugon sila nang naaayon sa mga hakbang ng Ukraine. Sinabi ni Foreign Minister Sergey Lavrov na ang Estados Unidos ay may kasalanan sa pagtulong sa Kyiv na gumamit ng mga missile na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Nagmula ang desisyong ito sa mga pahayag ni President Volodymyr Zelensky na humihiling ng permiso upang gamitin ang mga long-range na armas upang matugunan ang mga target sa Russia. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Subay, Taiwan, ako si Mary Jo Malariado. Magandang araw po. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang pag-ihip ng northeast monsoon or amihan na siya nagdadala pa rin ng bahagyang pagbaba ng temperatura pero doon lamang po sa may extreme northern Luzon na siyang sinasamahan din ng mga saglit na mga pag-ulan. Habang dito sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean na siyang sinasamahan din ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms kagaya na lamang dito sa bahagi po ng Western Mindanao at Eastern Visayas. Bukod dun sa kumpul ng ulap na ating namamataan dito sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong cloud clusters na posibleng maging low pressure area or bagyo hanggang sa matapos ang weekend. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning or yung banta sa matataas na mga pag-alon, pero umaabot pa rin po ng higit 3 metro ang mga pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil pa rin yan sa northeast monsoon or amihan. Sa natitirang baybayin ng ating bansa, Southern Luzon down to Mindanao, kalahating metro hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon sa malayong parte po ng karagatan, pero posible pa rin umabot sa 2.5 kapag meron tayong mga thunderstorms. And possible po tomorrow, magkaroon muli tayo ng gale warning sa extreme Northern Luzon. Ang araw ay sisikat, ganap na alas 6 ng umaga at lulubog pa rin 5:24 ng hapon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sana naman panahon, Pag-asa magandang solusyon. Nananatiling putol ang komunikasyon sa ilang bayan ng Catanduanes dahil sa bagyong Pepito. Kahapon, nagsimula ng mag-ikot ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga apektadong bayan para magbigay ng emergency communication sa mga lokal na pamahalaan. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Simula pa kahapon nag-ikot na ang Department of Information and Communication Technology o DICT sa bayan ng Karamuran at Pandan. Bit-bit nila ang mobile VSATs, Starlinks at maging mga radio communication na maaaring magamit ng mga LGU na nawala ng komunikasyon dahil sa matinding pinsala ng bagyong Pipito. Base rin ito sa programang inilaan nila para sa mga opisina ng gobyerno na nagkaroon ng problema sa komunikasyon tuwing may kalamidad. Sa pamamagitan ng GEX Move o Government Emergency Communication Services for Mobile Operations Vehicle for Emergency, mabibigyan nila ng supply ng internet at communication equipment ang mga apektadong lugar. We are tasked by the OCD and the PDRMO na maglagay tayo ng communication kasi hindi pa sila nakapag-respond or nang makapag-transmit ng communication ng mga last few days. Down kasi yung communication na last dito. Pero paglilinaw ng DICT na tanging mga affected LGUs ang uunahin, government offices, MDRRMOs, saka na lamang muna isusunod ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ito ay para mabigyan ng prioridad ang pagsusumite ng mga kaukulang reports mula local going to national. Ngayong araw, target nito na mapuntahan ang bayan ng Bato at Bagamanok na kabilang din sa apektadong lugar ng bagyo. Samantala, nagsimula na rin na mag-ayos ng kanilang mga bahay ang mga residenteng nawasak ang mga tahanan dahil sa matinding pinsala ng Super Typhoon Pipito. Tulad na lamang ni Rolly at ni Aling Evelyn sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Sana po mabilis yung yung tulong para kahit pa paano malaking tulong po yung mga gamit, pagkain. Kahit pong tulong ang dumating, welcome naman po sa amin. Alis mo na yung mga namin pangit naman tingnan nyo, hindi pa naalis yung mga gamit. Pero sa datos na inilabas ng Office of Civil Defense Region 5, nangunguna ang bayan ng Pandan sa may pinakamaraming bilang ng mga nasirang bahay ng ating mga kababayan. Nasa 955 ang kabuuang bilang ng totally damaged houses, habang 1,697 naman ang partially damaged. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 11 eliminations kahapon, tinalo ng Comelec Vanguards ang DOJ Beacon sa score na 81-64 upang makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa liga. Pinatumba naman ng Ombudsman Grapbusters ang defending champion na DA Foodmaster sa score na 93-82 para makuha ang kanilang unang panalo sa season. Samantala, ang AFP Cavaliers ay nanalo rin laban sa NHA Home Masters 81-71 at napanatili ang malinis na 2-0 win-loss record. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang po maghahatid ng mga bago at mainit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na bawat suliranin ay mabigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 5, talatang 44 hanggang 45. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.
yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.